Sa bloodline siguro namin yung abroad. I mean magiging overseas. Kasi nanay ko nag-overseas bago siya nagpa-Netherland, 'di ba? Then kami halos lahat overseas. So, siguro sa bloodline na namin 'yun. So, dito ako tumagal sa Hong Kong. 'Yun na, hanggang dito. Kasi alam mo nun kasi step by step. Nung nasa Saudi ako, sabi ko, sige abroad ako. Then after that, sabi ko, punta ako ng Taiwan. Okey. Kasi maganda pa nun. Actually, umabot ako ng 1:1 ang sahod sa Taiwan, eh. Pero okey naman kasi nung time na yun, malakas naman yung mga OT. Eh, naka-3 years kami. Kasi nun may 1+1+1. Kami ang unang nag-3 years dun, eh. Kasi dapat 1 year yan sana daon. Then after that, sabi ko mag-Hong Kong ako kasi may plano akong pumunta ng Canada. Pero nung after na umuwi ako, kasi, may asawa na ako nun pero wala pa kaming anak. Wala pa si Dana. Pero nung umuwi ako at nabuntis ako, nag-iba yung ihip ng ano ba, ng hangin. Sabi ko, hindi. Hindi ko pala priority ang Canada, sabi ko. Mas priority ko pala yung pamilya ko. Kahit babalik ako sa Hong Kong lang, tama na yun. Huwag sa Canada. Kasi sa Hong Kong kasi, ah, may time na mura lang yung ticket. Kahit nga $1,000 Hong Kong dollars o 1,500 makakauwi ka na sa inyo, 'di ba? Eh, kung sa Canada ka, hindi ka basta-basta makakauwi. Kasi dito kasi puwede kami mag-emergency exit, eh, 'di ba? Ang bilis-bilis. Parang ano lang, Manila, Mindanao lang yung Manila, Mindanao lang yung travel. Eh, kung sa Canada, magkano gastusin, 'di ba? May mga kilala ako sa Canada na hindi sila nakakauwi in case of emergency, gano'n. Yung family nila nasa gano'n, hindi makakauwi kasi nga ang mahal ng pamasahe. So, iniisip nila ipapadala na lang yung maging pamasahe nila, 'di ba? Well, nasa atin naman yun, eh, pero kasi siyempre 'pag nagkaroon ka ng pamilya, siyempre unahin mo talaga yung isipin yung pamilya mo. Parang parang ano, parang parang ang dami kong ano at nag-iisa lang naman siya siyempre, 3 kami, kasama, after siyempre kasi yung mga Pinoy meron tayong mga extended family. Maliban sa mag-ama ko siyempre yung mga pamangkin, oh, 'di ba? Mga pamangkin sa pinsan, oh. Pero ganyan talaga guys ano, 'pag nagkaroon ka ng pamilya nagiging iba ang priority sa buhay. Hindi lang yung puro sarili mo. Kasi oo nga naman, anong pupunta ka ng Canada, mag-isa ka, tapos siyempre we're not getting any younger, tumatanda na rin kami. Hindi yung panahon na mga late 30s, late 20s yung kakasibol pa lang. Pero nag-iiba na, eh, kasi lumalaki na yung anak mo, nagkakaedad na. Ang iniisip na lang yung paano tayo magkaroon ng stable na kita pagtanda, tapos, um, yung mag-stay tayo na kasama pamilya natin, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? Sa ngayon ang iniisip mo yung paano ka mag-i-invest na habang tumatanda. Una-una, siyempre dapat yung SSS unahin natin. Kasi yung pagtanda natin meron tayong makukuha after 60 years, 'di ba? Meron tayong makukuha. So, kung dalawa kayong mag-asawa meron kayong SSS. Eh, di siyempre hindi naman tayo puwedeng umasa sa anak natin. Eh, siyempre nag-iisa naman ang dana ko, hindi naman puwedeng umasa tayo sa anak natin na silang bubuhay sa'tin, 'di ba? Siyempre kung meron tayong mga pensyon, tapos may mga konting investment na halimbawa boarding house, merong konting kita, eh, 'di ba okey na rin 'yun. Kasi simple naman ang buhay, eh, 'no? Kasama pamilya, merong kakainin araw-araw, tapos nandiyan sa paligid yung mga taong nagmamahal sa'yo, okey na 'yun. Huwag lang tayo masyadong mag-ambisyon pa, dahil tayo naman ang nagbibigay ng saya sa sarili natin, eh. Huwag na tayo masyadong greedy o di kaya masyadong nag-aambisyon na yung lampas-lampas. Tama, yaw-yaw na nga ako siga, eh, sige na, maglilinis na ulit ako. Bye. Hindi pala bye, basta maririnig niyo pa rin yung ingay ko kasi hindi naka-off yung mic.